Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po ang inyong lingkod, the Slur Narrator, your friendly neighborhood. Andito't magbibigay kulay at papawiin ang araw niyong nakakaumay. Ay nako, andito nga pala kami ngayon sa Kyoto. Lugar pa rin ng mga Hapon, marami nga lang turista Amerikano, so they wanted me to speak English. English lang, napaka-basic, madali lang naman akong kausap. I am very easy to speak. For today's content, let me welcome you to my pig cafe. Ang lugar kung saan pwede kang makipag-banding sa mga baboy. Wala talaga to sa inisyal namin na plano. Kaso pasok naman sa presyo. Tsaka parang masayang experience na rin kaya in-adjust namin aming itineraryo. Kaya't hindi kami nakapag-online reservation sa time na yan. Nag-walk-in lang kami, buti na lang pinagbigyan. Pagkatapos inabot sa amin tong listahan, unique rin tong mga shoe lockers nila. Huwag naman sanang mga muitong aming mga paa. Para po sa mga kababayan nating gustong bumisita dito, recommend ko po na mag-online reservation po muna kayo. Mas marami kasi ang mga baboy dito sa second floor para sa mga may reservation. Sa third floor naman yung mga nag-walk-in. Marami pa rin namang mga micropigs dun. Yun lamang po ay ang aking sariling opinion. Pagdating namin sa third floor, inabutan ulit kami ng rules and regulations nila na listahan. Medyo sensitibo kasi itong mga alaga nila, kaya respeto pa rin ay kailangan. Heto na nga't sila't nagsidagsaan kaagad. Fully adult na tong mga baboy na to ha. Hindi na to sila mga biik. Sadyang maliliit lang talaga sila na uri. Kaya natawag sila na micropig. Nandito rin yung mga picture at listahan ng kanilang mga pangalan. Na-memorize ko na agad sana sila isa-isa. Kaso ngayon hindi ko na matandaan maliban lang sa isang to. Pangalan niya ay Patapi. Pasarap naman kasing pakinggan. Kulang na lang lagyan sa unahan ng crispy. Ito nga si Patapi ang pinakamaliit at pinaka-cute sa kanila. That time, wala pa ngang lumalapit sa akin ni isang baboy. Baka daw siguro sa aking amoy. Pero sa iba, lumalapit naman sila. Lalo na dito sa asawa ko. Dinadagsa ang lambing-lambing pa nila maliban lang sa akin. Itong asawa ko naman kasi palaging amoy pagkain. Hala? May nasabi yata ako sa kanya hindi kaaya-aya. Parang doon na naman yata ako matutulog mamaya sa sofa. Kasalanan mo kasi to, Patapi. Tinutulungan na nga ako ng staff para lumapit ka lang sa akin. Mingbing! Lapit ka dito, bigyan kita pagkain. Abay ayaw talagang lumapit. Meron ka yatang trust issue? Maya ka sa akin, gawin kitang tusino. Ay, buti na lang andyan si Purin. Ang kauna-unahang baboy na lumapit sa akin. Narinig niya yata na binabantaan ko sila. Kaya sinabihan niya tong si Patapi na lumapit ka na kung ayaw mong mag-isa. Grabe, sarap sa pakiramdam. Nakakatanggal ng stress. Ang cute kasi nila. Parang ayaw ko nang kumain ng pork. Nagbago na yung aking puso. Kaya't niyaya ko yung asawa ko. Pagkatapos nito, kain tayo sa Yakiniku. Meron din namang mga dog and cat cafe. Napakamura lang din ang oras, hindi naaabot sa isang lapad. Ewan ko lang talaga kung ba't dito kami napadpad. And speaking of, hindi ito matatawag na cafe kung walang inumin. Kaya't nandito rin sa loob itong unlimited na vending machine. Opo, tama po kayo ng infong narinig. Unlimited po yung kape at juice dyan, lalong-lalo na yung tubig. Hanggat hindi pa nauubusan yung oras, pwedeng-pwede kang lumaklak dyan ng lumaklak. Yun lang is, kung yun lang din ang iyong balak, hindi rin nakakadiring uminom. Ang lilinis kasi nila, wala rin silang amoy. Kaso wala ka na ring time para uminom. Siyempre susulitin mo yung oras mo kasama ang mga baboy. Eto nga't nagsimula ng mag-tantrum si Patapi. Ewan ko kung anong nangyayari sa kanya. Ayun, inaway niya na pati kanyang kuya. Ito na yata yung pinakamabilis na 30 minutes sa buhay namin. Ang bilis ng oras dito, hindi namin maiwasang mabitin. Sayang lang at nahuli ako ng aking asawa. Plano ko sana kasing ilagay si Patapi sa loob ng aking bulsa. Namulikat na yung paa ko dahil sa posisyon na aking tiniis. Yung si Purin kasi sa binte ko na natulog, hindi na umalis. Grabe, ang dami pang customer nung pagkababa namin. Kaya napag-isip-isip ko, para ang ganda yata magtayo ng ganitong shop sa Pinas.
Kaso walang micropig dun, kaya pwede na siguro yung normal na baboy. Hindi naman siguro ganon kapihikan ang mga Pinoy. Alam baka may mga customer na hindi pa alam ang shop na ganito. Baka pagpasok tila dun, biglang magtanong kung magkano yung kilo. Siya nga't nang makauwi na. Last day na rin kasi to sa aming paglalamierda. Nagutom nga kami pagkatapos namin dun. Kaya't naghanap muna ng chibog bago ulit bumiyahe. Eto nga't napadaan kami sa nipis na Japanese kamote. Ang nipis ng pagkakahiwa. Napakasarap din pagkatapos naming matikman. Ganito pala diskarte para magmukhang marami yung laman. Abay, napakaganda ring business idea to sa atin. Ang lulusog pa naman ang mga kamote dun sa amin. Ano ba yan? Puro na lang pagninegosyo yung mga nasa isip ko. Ayaw ko na rin kasing umuwi at dun magtrabaho. Karamihan sa mga OFW, kanyan din ang pangarap ang makapagpatayo ng sariling negosyo. Para this time, sila naman yung amo. Abay, hindi ba kayo nagtataka? Yung mga negosyanteng Chinese at Indian nationals para magnegosyo, dyan pumupunta. Sabi nila, ang Pinas daw ay isa sa land of opportunity ngayon. So karamihan ng mga Pinoy hindi alam yun. Iba kasi tinuro sa atin sa paaralan, yung XY na nakakaumay. Kaya ayan, hindi rin nagamit sa tunay na buhay. Tinitiis ang minimum wage para lang matustusan ang pangangailangan. Pag di na kinaya, ayun, nangingibang bansa, doon na nangangamuhan. Maling mindset na tinuturo, kailangan graduate para makapagtrabaho para sa pera. Katuruan naman ng ibang lahi isang dumiskarte para yung pera naman yung magtrabaho para sa kanila. Kaya ayan, yung mga inchik sa Pinas nagnenegosyo. Habang tayo, dito sa ibang bansa, nagpapakapagod sa pagtatrabaho. Mabalik na nga tayo. Kumiyagi nga pala, isa sa mga kultura ng mga Hapon. Pag nagala ka kasi, kailangan mo silang bigyan ng pasalubong. Sign of respect para sa kinover nila na iniwan mong trabaho. Para matikman rin daw nila ang sikat na pagkain sa lugar na pinaglamierdahan mo. Ayan nga't papauwi na kami. Out nga po pala sa lahat ng mga sumusuporta sa vlogs namin. Ayan nga't malapit na mag 20K yung content namin about sa caregiver. To God be the glory talaga. Ang dami na rin nagtatanong about caregiver or kung paano mag-apply. Hindi na namin kayang sagutin isa-isa lahat ng mga tanong nyo sa mga PM at comment. Kaya't abangan nyo at sasagutin namin yan lahat sa susunod namin na content. Hindi rin kasi kami pwedeng magbigay ng maling impormasyon sa inyo. Nagplano kayong mag-apply papuntang Japan? Excited pa kayong nasakay sa eroplano? Tapos pagdating nyo, nagtaka kayo kung ba't yung amo nyo Arabo? Kaya't relax lang muna kayo dyan. Hanggang sa muli, paalam!